Hi guys! Welcome back once again, Advice for Days. Ang mga pinili ay kailangan ay mahalin natin ang ating Diyos, anak. Bakit po? Kasi po dapat po natin ipahayag ang mga salita ng ating Diyos, anak, na inalay ng ating Diyos Ama para sa atin. Tayo mga pinili niya, dapat po pahayag natin kung ano yung mga sinasabi ng ating Diyos, anak, para sa mga tao. Kasi ang Diyos anak po ang siyang pong nagputo ng ating mga kasalanan sa ating mga magulang na si Eva at Adan. Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa ating mga taong makasalanan. Tayo mga taong makasalanan, gampanan din po natin ang pagiging mabuting tao natin dito sa ibabaw ng mundo. Gampanan po natin yung mga mabubuting gawa, wag pong masasamang gawa. Yung 10 utos, pinapalalahanan tayo para ating Diyos anak na gampanan po natin yun. Batas po yan na ating Diyos Ama. Yung huwag kang sasamba sa mga gawang kamay ng tao na Diyos-Diyosan, huwag kang makikipag-apig, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasaksi sa mga alam mong di magandang gawa, at huwag kang magnanakaw, huwag mong gampanan ng mga hindi dapat gawin. Yun ibig ko sabihin, yung mga maling gawa. Yun. Kung alam mo ng maling gawa, pumili ka ng Diyos mo. May will tayo, binigyan tayo ng Diyos Ama ng will para pumili ng gusto natin. Kung alam mo ng mali, huwag natin gawin. Kung anong natin mapapabuti, gawin natin. Alam mong mabuti para sa kapwa-tao natin, gawin natin po yan para sa kapwa-tao natin sa nakararami. Para sa sarili mo, para maligtas yung kaluluwa mo. Huwag po tayo mag-isip na hindi maganda sa kapwa-tao natin at huwag magtanim ng samaan o galit sa kapwa-tao natin para maligtas yung kaluluwa mo. Ang sabi lang natin Diyos anak, sundin natin yung mga mabubuting gawa at yung 10 utos at gampanan natin pagiging mabuting tao at magmahalan tayo, magbigayan tayo, magtulungan tayo dito sa ibabaw ng mundo. Respetuhin natin ating mga magulang. Huwag po tayo hindi susunod sa kanila. Igalang po natin ating Diyos Amang nasa langit. Higit sa lahat, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, takot kang gumawa ng kasalanan dito sa ibabaw ng mundo. Lalong-lalo na gampanan mo yung pagiging mabuting tao. Maging madasaling ka, maging makadiyos ka. Kapag nakakaranas ka ng hindi maganda sa pagkatao mo, paghabag, problema, at nararamdaman mo na parang balisa ka, magdasal ka lang parati, lumapit ka sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Espiritu Santo po ay gumagabay sa atin. Once na nananampalataya ka sa ating Diyos, Diyos Anak, Diyos Ama, at tsak gagabayan ka ng ating Diyos Espiritu Santo. Sila pong tatlo ang ating mga Diyos. Tandaan po natin yan. Huwag ka pong manalig o sumamba dyan sa mga gawa ng tao, mga santo-santo. Isipin mo lang palagi na meron tayong Diyos Ama, Diyos Anak, na itatanim mo sa puso at isipan mo. Laging sila po ang ipoprioritize natin, hindi po ang social media. Lagi ka magdasal at para malayo ang mga demonyo para sa iyo, maproteksyonan ka ng ating Diyos Anak, Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo sa mga demonyong lumalason sa isip, sa puso mo, pumapasok ba? Kasi ganyan yan, pag nakakaramdam ka ng mga lungkot, pinapasok ka na yan. Ang ating sandata lamang dito sa mga demonyo na yan na pumapasok sa isip at puso mo, pagdarasal, magdasal ka po para hindi ka pumapasok nila. Kaya hanggang dito lang aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.